Welcome to Graceful Homeschooling. I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. I'm also the founder of Papers to Profits, kung saan nagtuturo naman ako sa mga stay-at-home, homeschooling moms at individuals kung paano sila magsiset up ng kanilang home-based printing business at paano rin sila kikita habang nasa bahay. So today ay meron tayong pag-aaralan. Ang tawag dito ay lamination guide. So pag-usapan natin, bakit ba kailangan natin i-laminate yung ating mga paper products? So for example, ito, yan ating 50 days of less of me and more of Jesus. This is a devotional journal and this is how it looks like inside. Pero alam niyo ba na nilaminate natin itong ating front cover at yung ating back cover? It's because we want our product to be protected. Protected saan? Sa mga scratches, di ba? Lalo na pag mga devotional journals, araw-araw natin itong ginagamit. So, possible na ma-scratch itong ating journal, di ba? So, yan. That's number 1. Number 2 ay para din ma-protection sila sa mga liquid, di ba? Lalo na pag lagi nating nakalagay ito sa mga tables natin. So, usually, pag uminom tayo ng kape, ng tubig, so possible din na mabasa. So, kailangan protected din yung ating project or yung ating product or yung ating journal. And then, also, para din ma-avoid natin yung pag-fade ng mga designs natin, ng mga products natin, because lalo na pag gumamit ka ng dye ink, madali lang yan or mabilis lang talaga siyang mag-fade. So parang after 3 days lang makita mo na nag-yellow na yung project or yung product or lalo na yung cover, no? Pagka lang naman print mo siya sa glossy na photo paper or photo sticker paper, doon lang talaga possible mag-fade yung dye ink. Pero sa mga bond paper naman, hindi naman siya nag-fade. Pero yun nga, para lang din ma-protection na natin from fading yung ating mga products, kailangan natin i-laminate din itong mga ito. So, yan yung mga reasons kung bakit kailangan natin i-laminate yung ating mga projects. Now, papakita ko lang sa inyo yung example ng mga sample products na ginawa natin, na nilaminate din natin dito sa Graceful Homeschooling. Unahin na muna natin yung mga products na pangbata. So, meron ako dito ang whiteboard. Ang ginamit ko dito ay 250 na microns na laminating film or hot laminating film. So, yan yung ginamit. Kung makikita nyo yung mga matitigas na mga projects kagaya nito na sinusulatan, dry erase ng mga bata, yan yon. Ang ginamit natin ay 250 hot laminating film. So, ito din ay, yun din ang ginamit ko, 250 microns na hot laminating film para lang din maging matigas siya. Tapos, lalo na pagka mga whiteboard or kaya mga flashcards, importante na nilalaminate natin sila para lang din maging durable. So, pwede pang gamitin ng mga susunod nating mga anak. So, yan yung sample natin na ginamitan ng 250 microns na hot laminating film. Now, I'm gonna proceed naman sa mga flashcards na ginamitan ko naman ng cold laminating film. So, eto yan. So, ginamitan ko ito ng cold laminating film or yung tinatawag natin na phototap. So, yan yung ginamit ko dito. Medyo malambot lang ito compare dito sa ating 250 microns na hot laminating film. Mas malambot ito. Pero, ganun pa din, yung protection nito, durable pa rin naman itong ating mga flashcards na ganito. I also have this one. Yan, nilagyan ko lang siya ng ring dito para lang din hindi mawawala yung mga flashcards natin. I also got here itong mga affirmation cards for mommies. So, ito ay ginamitan ko din ng phototap or cold laminating film. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itong mga sinasabi ko na to, no? Now, para naman dito sa mga journals, devotionals, and also mga notebooks natin, ito naman yung mga sample natin. So, ito, pinakita ko kanina, 50 days less of me and more of Jesus. Ito ay hardbound. Tapos, ito ay ginawa ko na ganitong binding technique. So, yan. Tapos, I have here mga notebooks ng mga bata. So, kailangan natin, lalo na yung mga notebooks, no, lagi yung sinusulatan ng mga bata. So, kailangan natin protection na iyan from any, from scratches, from mga liquid, yan. So, ito yung mga samples natin ng ginamitan natin or nilaminate natin. So, by the way, ginamit ko din dito ay cold laminating film and calling card laminating
laminating film, papakita ko sa inyo in a while. And then, meron din ako dito na devotional journal din for men naman in his image and likeness. So, ito ay hardbound din. Ang ginamit ko dito ay cold laminating film na leather naman. So, yan yung mga sample products na nilaminate natin gamit yung mga laminating film na binanggit ko kanina. Now, mag-proceed tayo. Ano ba yung mga laminating film na yan na sinasabi mo? So, meron ako ditong calling card laminating film. So, yung calling card laminating film ay ito din yung ginagamit sa mga calling cards. So, kung mapapansin nyo, na hindi lang siya papel na papel, no? Yung mga calling cards, meron pa siyang parang extra layer na something na material, no? Ito yun, yung ginagamit natin dyan. Ito yung calling card na laminating film. So, meron tayong ibang, dalawang klase ng calling card laminating film. So, we have yung matte finish, tapos meron din tayong smooth naman na finish. So, yung smooth ay para siyang glossy. Yan yung type ng kanyang finish. Tapos yung matte naman, matte talaga siya. Now, with this calling card laminating film, kinakailangan natin dyan ng laminating machine. It's because kailangan natin na ma-apply ito with heat. So, para lang din makita nyo, I'll show you an example mamaya. So, itong ating calling card laminating film ay para siyang pouch. So, ganitong itsura pag binuksan natin siya. Okay, so yan. Tapos, dito ngayon natin ilalagay yung ating project or yung ating cover. And then, ilalagay mo yan, ibabalik mo lang ulit para siyang pocket. Tapos, ngayon, mag-a-apply tayo dito sa ating hot laminating film or hot laminating machine. Kasi para lang din magsara siya, kinakailangan natin ng heat transfer. So, yan yung ating calling card laminating film. The same principle na ina-apply natin para doon sa 250 microns na hot laminating film. So, iyon yung ginagamit natin dito. So, pwede din kayo gumamit ng 125 microns na hot laminating film. Tapos, irarun nyo lang din siya sa laminating machine para mag-close din yung ating film. Now, para naman doon sa mga nagtatanong, wala po akong laminating machine, ano naman ang gagamitin ko? Ito na. So, ito ay ginagamitan lang ito ng scraper. So, yan. Ito yung ginagamit natin para ma-apply itong ating phototop or yung tinatawag natin na cold laminating film. Mamaya, I'll show you kung paano din siya ginagawa or ina-apply. So, meron ako ditong iba't ibang klaseng mga phototop. Iba't ibang klaseng mga texture ang makikita nyo sa mga phototop. Depende syempre yan sa inyong mga projects or sa inyong mga products. So, like for example, kung ang gagamitin nyo ay gagawin nyo ay devotional journal for men, I would suggest and recommend na ang gamitin nyo ay yung leather na phototop. So, kasi mas para siyang sobrang manly, no? Masculine. Tapos, maganda din yung finish ng ating leather. So, ano-ano ba yung mga texture na to? So, meron tayong glitter. So, kung halimbawa, notebook ng mga bata or journals ng mga bata, ang gamitin nyo talaga ay yung glitter. Kasi meron tong glittery effect. Matutuwa talaga yung mga bata. Meron din tayo ditong glossy. Ito yung ginagamit natin for mga dry erase na mga products. Also, we have yung matte naman. So, meron ako ditong yasen. And meron din ako ditong coif na matte yung finish. Meron pang iba't ibang klase. Like, for example, hologram rainbow, hologram star, hologram snow, broken glass. Iba-iba pa, napakadami. Wala lang akong stocks here sa HQ natin, kaya hindi ko mapakita sa inyo. But ito, yung mga phototop or cold laminating film at calling card laminating film na pwede natin gamitin para malaminate natin yung ating mga products for extra protection, unang-una, and also para maging premium looking yung ating mga products. So now, mag-sample na ako sa inyo kung paano tayo mag-a-apply ng ating phototop. So, para sa ating cold laminating film or phototop, ang gagamitin natin ay itong matte na phototop. And then, gagamit lang tayo ng self-healing mat para mas flat talaga yung ating surface. So, kailangan nyo flat yung pag-a-applyan nyo para maiwasan nyo na magbukol-bukol dito sa ating phototop yung mga, like for example, mga dust or dumi doon sa ating flat surface or sa flat surface.
surface. Ngayon, kailangan din natin nitong ating scraper. Tapos, kailangan nyo yung may felt cloth ha, para hindi ma-scratch yung inyong phototop or yung cold laminating film. So, ganito lang siya i-apply. Sobrang simple lang nito. So, para itong self-adhesive, so meron kang ipipeel off dyan na ganyan. Tapos, ang technique na ginagawa ko dito ay magpo-fold lang ako ng manipis or maliit dyan. Hindi ko muna siya ipipeel off ng mabuti kasi pag pineel off mo yan, tapos dinikit mo sa project mo, nagdidikit-dikit, hindi mo na siya babawi. Tapos, hindi mo na siya actually matatanggal. So, masasayangan ka na ng cover mo. So, yan. Ang gagawin mo lang dyan, ilalagay mo ganyan. Tapos, medyo malaki ng konti yung ating phototop doon sa ating A4. Although A4 yung size nito, pero okay lang para at least madidikit natin yan dyan sa self-healing mat. And then ito, ang gagawin mo lang, ipipeel off mo ng dahan-dahan. So slide mo lang yung iyong scraper and then hilahin mo lang siya ng dahan-dahan. Tapos, ang kailangan natin gawin ay applyan din natin sa pinakalikod yung ating cover ng phototop din. Because, para lang din balanse yung ating moisture dun sa papel. So, hindi mag-roll up yung ating cover. So, applyan lang natin siya. The same lang din. And then, hilahin lang natin siya ng dahan-dahan. And that's it. So, it takes practice talaga para mag-apply ka ng phototop kasi sometimes nagkukulo-kulubot siya. So, kailangan talaga practicein ng mabuti yung pagkakabit ng ating phototop. Okay, so ganun lang kasimpleng magkabit ng ating phototop. Ngayon, magpuproceed tayo dito sa ating hot laminating machine naman. So, itong hot laminating machine natin ay be careful lang kasi mainit talaga siya. Pinatong ko lang dito sa another, meron akong pinagpatungan para hindi masira itong table ko. But, we're gonna use itong ating, ayan, meron akong ginawa na habit tracker na cover. So, ilalagay lang natin ito dito sa ating laminating film. So, para itong pouch, kagaya nung sabi ko kanina sa inyo, i-open mo lang ito like this. And then, i-insert natin yung ating cover dito. Okay, make sure lang na sobrang lapat na lapat ito. Now, ito medyo challenging ang pagkakabit ng laminating film or calling card laminating film kasi magkukulo-kulubot talaga siya. Tapos, ang kailangan nyo lang gawin, make sure na mainit talaga yung inyong laminating machine bago nyo i-run ito para lang din maiwasan natin yung mga pagkulo-kulubot ng ating cover or ng laminating film. So, ang ginagawa ko lang din ay naglalagay lang ako ng bond paper sa ilalim at sa ibabaw ng ating cover. So, para lang din mas maiwasan natin yung pagkulo-kulubot. Yan. Tapos, lapat mo lang talaga siya ng mabuti para hindi talaga natin siya or maiwasan natin yung pagkulo-kulubot. Now, check mo lang kung mainit na yung iyong machine and then pwede mo na siyang i-run. Now, sineset ko pala ito sa pinakamababang setting nung aking itong aking laminating machine. So, itong laminating machine na to ay film or thickness yung or microns ang nakalagay dito. But sometimes, temperature naman siya. So, kailangan nakaset siya sa pinakamababa para maiwasan natin na masunog or magkulo-kulubot yung ating papel. So, irarun mo lang yan. And then, hintayin mo lang siya na matapos. Okay, so once done, ang ginagawa ko ay tinatanggal ko naman yung bond paper and then irarun ko ulit siya dito sa ating laminating film para lang ma-make sure ko talaga na naka-close talaga yung ating cover. Hindi na siya mangangalas talaga. So, hindi mo na kailangan yung bond paper dahil na-run mo naman na siya. So, nag-flatten naman na lahat. Tapos, yung second na paglagay mo na lang ulit
dito sa laminating machine natin kahit di mo na siya lagyan ng bond paper. So there you go. Ito, na-laminate na natin siya. Yan, so ganun lang tayo magla-laminate ng ating mga products. So ganun natin ginagawa itong mga ganitong mga products natin para lang for extra protection and premium looking na mga products. So there you go. Yan yung ating lamination guide. Now, kung gusto nyong malaman kung paano ba ina-assemble, paano ba tayo gagawa ng ganitong klaseng journal, ng mga flashcards, and then yung mga notebooks na kagaya nitong mga pinakita ko sa inyong mga sample. Yan yung tinuturo natin sa Papers to Profits course. At alam niyo ba, doon sa Papers to Profits course, hindi lang tayo nagtuturo kung paano ba tayo mag-set up, ano ba yung mga tools, equipment na kailangan natin, paano ba tayo mag-create ng mga ganitong projects or products, no? But also, we teach there kung paano naman natin siya ima-market. Kasi yun yung bottleneck natin. Paano naman namin siya ima-market? Ano naman po yung gagawin namin? Ano ba yung mga strategies na pwede natin gawin para makapagbenta tayo, makapag-market ng ating mga products? So, yan yung tinuturo natin sa Papers to Profits. You will also have access to our templates library. So, meron kang hundreds of templates and printables na pwede mo nang ibenta at gamitin to any of your creative projects. So, you will also have access to our course book. So, meron tayong course book here. In PDF file ito. Tapos, ito ay comprehensive guide na rin ito kung paano kayo mag-set up ng yung home-based printing business. Binuhos na natin lahat-lahat dito para lang matulungan kayo mag-set up ng inyong business. Sabi nga ng mga students na ito, grabe para tong business plan or kaya naman thesis. Kung tutuusin, kompleto na talaga yung course book natin. But you will not only receive one course book, you will also receive mga mini ebooks such as this, yan, from Post to Profits. So, tutulungan ka naman paano ka magpo-post sa iyong social media. And then, how to sell and market with confidence. So, yan, yung tinuturo natin dito sa mini ebook na to. And ilan lang ito sa marireceive nyo when you enroll sa Papers to Profits. Now, kung ang struggle mo naman ay wala pa akong printing equipment or kahit na anong tools or materials, paano ko magsisimula ng home-based printing business ko? Alam niyo ba that you will also have access to our partner printer kung saan sila na yung gagawa ng production for you. Ang gagawin mo na lang ay mag-market at magbenta ng mga paper projects or paper products. Alam niyo, merong mga students sa Papers to Profits na nakipag-partner sila sa partner printer natin nung una. Nakapagbenta sila ng mga physical products. Ngayon, nakabili na sila ng kanilang mga printing equipment and they do the production na at home. So, kumikita na rin sila habang nasa bahay. And not only that, you will also have access to our exclusive student community. So, ito naman yung mga students na nag-enroll sa Papers to Profits. Mga nauna na, 2 years ago, 1 year ago, kahapon lang, ngayon lang. Yan, na talagang we will receive support, love, encouragement, inspiration. Dito tayo hugot sa ating community. So, yan yung mga marireceive nyo when you enroll sa ating Papers to Profits course. And also, meron din tayo palang weekly live classes wherein meron tayong weekly live interaction. Nagtuturo tayo doon ng iba't ibang klaseng mga products. Nagtuturo tayo kung paano natin ilo-launch yung mga products natin. And marami pang iba. So, if you're interested, gusto mo nang simulan ang iyong kumikita habang nasa bahay journey, ilalagay ko na lang yung link ng ating website down in the description box. Or, i-visit nyo na right away after nitong video na to, gracefulhomeschooling.com. So, thank you so much for joining me today. I hope nakatulong itong video na to sa inyo, itong lamination guide. And kung gusto nyo pa ng marami pang mga video tutorials like this, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on ang notification bell. So, salamat! And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!